Nag-aalala itong si Zoe kung kaya't nang malaman niya na buntis siya ay ayaw niyang ipaalam kahit kanino. So balit mabibigo siya sapagkat si Annalyn ay nag-initiative na kuhanan nga siya ng blood sample upang malaman kung ano talaga ang dahilan ng kanyang pagkahilo. At dito matutuklasan ni Annalyn na buntis nga ang kanyang kapatid na si Zoe. Nung una itatanggi ni Zoe yun, subalit wala siyang magagawa dahil alam nila parehas na hindi magsisinungaling ang blood test. Wala nang nagawa si Zoe kung di aminin na lang ang katotohanan. Nung una ay naiiyak siya sapagkat hindi niya matanggap ang katotohanan na buntis nga siya at nais niyang itago. Ngunit kalaunan ay wala na siyang nagawa kundi payakap na lang dito kay Annalyn. Hinihiling niya kay Annalyn na wala na munang makakaalam maging ang kanyang amang si RJ dahil hindi pa siya handa na sabihin ito sa kanila. At tatakot din siya kung anong maging reaksyon ng kanyang amang si RJ. Kung kaya't sinabi ni Zoe kay Annalyn ano man ang mangyari wala siyang pagsasabihan kundi sa kanila lang muna ang sekreto na iyon. Subalit ito ngang si lola niya si Chantal ay naiinis sa pag-uugali nga nitong si Annalyn at lalo na nakikita nito na sobrang close na nilang ni Zoe. Kung kaya't sinabi nito na pag nalaman umano na binibrainwash itong si Zoe ay malalagot umano itong si Annalyn. At dito ngay mabakakabangga ni Annalyn ang alalay nga ni Madam Chantal at dito itatilapon ang kanyang bag. At dito ngay mahulog ang papel nitong si Zoe kung saan dito nakasulat ang laboratory nga nitong si Zoe tungkol sa kanyang dugo at nalaman na siya ay buntis. Kaya naman ang sekreto ni Zoe ay hindi naligtas sapagkat nalaman na nga ng kanyang lola. Isang malaking guluto ngayon sapagkat ayaw ni Zoe na ipaalam kahit kanino. Ngayon ay magugulat na lamang si Zoe kung paano nalaman ng bruha niyang si Chantal na siya ay buntis. Ngayon ay bigla niyang aawayin itong si Annalyn kung saan inosente at walang kamalay-malay na ang bruhang si Chantal ang may kagagawan. At bintangan nga ni Zoe agad-agad walang iba kundi si Annalyn sapagkat ang alam niya ay si Annalyn lamang ang nakakaalam ng kanyang sekreto. Kabilang banda, kinausap ni Nerissa itong si Dax upang sabihan na tigilan na ang pakikipagkita kay Zoe at huwag na siyang umasa at huwag na siya mag-expect na mayroong mangyayari na pamilya sa kanilang dalawa sapagkat nag-iilusyon lamang sila. Mamulat umano siya sa katotohanan na siya ay napaka-imposible nga makatuluyan itong si Zoe sapagkat unang-una ang layo ng agwat nila sa isa't isa. Isa siyang kriminal, samantalang si Zoe isang doktor. Kaya naman isang kahibangan ang kanyang iniisip na magkaroon pa sila ng pamilya at magkatuluyan sila habang buhay. Tanggapin umano niya ang katotohanan na imposible ang kanyang pinapangarap na si Zoe at lubayan na ito at huwag nang umasa pa kay Zoe. Kabilang banda, ito nga si Zoe ay itong tuwa na ibabalita ang good news dito kay Nerissa. Subalit si Nerissa ay hindi matutuwa. Sinabi nito kung wala ba siyang nasabihan maliban kay Annalyn. Sinabi niya na oo, walang nakakaalam kundi si Annalyn lang at ngayon maging itong si Nerissa. Natatakot si Nerissa na baka malaman naman ni Dax at may pagkakataon siya